I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge. So yung kay representative ko, ano pong tingin nyo dapat niyang gawin? The ICI will have resource persons invited here and we shall wait for the same. Mga inutil kayong mga ICI kayo dyan. Walang mananagot. Si Romualdez pa ngayon ang hero? Aba, ang mastermind pa ang mag-state witness. Ayun ang i-recommenda nyo mga ICI kayo mga... The spouses Diskaya appeared before the commission. They invoked their right to self-incrimination. Imbestigahan nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zal Pico. Ano po naging involvement ni Sal dito sa laptop? Sunwest ang contractor ng laptop. Dadagan ang Balita News Update. Dadagan Balita. Right, magbabalik ko tayo mga kabataan. Welcome back na naman ho dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. So, napakatindi ho yung mga ganapan na naman ho mga kabataan. Alam na ho ng sambayan ng Pilipino na protektado na ho itong si Tambuaya ni Rimulya at itong si yung ICC, no? Yung Independent Commission for Infrastructure mga kabalitaan. And then sa video ito, kung hindi nyo po napapanood itong press conference, itong nakarang araw lang ho ni VP Inday Sara Duterte, dito nyo panoorin mga kabalitaan. Kaya po ipapalabas ho natin dito dahil tayo rin mismo ang hindi ho natin napapanood ito. At ayon pa sa initial na informasyon na ating nakasagap na kung saan po kailangang imbestigahan di umano itong sa Dracula ko dahil yung Sunwest pala mga kabalitaan, yung kanyang kumpanya, yun pala ang kontraktor ho sa pamimili ng mga laptop para ho sa Department of Education. Kaya po nasabi natin na protektado itong si Tamba sa dami-rami hong pumunta ho dyan sa ICI para ho imbestigahan. At pagkatapos lalabas ho ng kanya-kanya na at wala na hong ibang kasama na mga nasa ICI na itinalagang mga commissioner mga kabalitaan. Itong si Tambaluslos, pagkatapos ng investigasyon, inalalayan pa, sinamahan pa ni Attorney Husaka. Sino po ba si Attorney Husaka mga kabalitaan? Siya po ang Executive Director at the same time, tagapagsalita ho ng Independent Commission for Infrastructure mga kabalitaan. Ito po yung sinasabi ho natin dito. Kinausap niya po yung mga media na magdaan-dahan lang daw kasi nga inaabangan ho siya dito si Tambuaya na mistula bagang protektado ho si Tamba dahil siya po ay nangingialam ho at sinamahan niya dito si Tamba sa pagharap ng mga media practitioners diyan mga kapitan sa labas ng ICI. VIP pala nyo itong si Tambuaya. Di ba mga kabalitaan? Sa sitwasyon pa lang ho niyan, gwardyado ho si Tamba ng mga tauhan, malamang mga tauhan dyan sa ICI at kasama na ho dito yung Executive Director na si Attorney Husaka mga kabalitaan. Kaya panoorin niyo po at mag-comment ho kayo mga kabalitaan kung mali po ho ba yung ating interpretasyon patungkol sa ating nakikita ho dito sa videong ito. Give some statement. How are you? Ngayon lang muna natin. Sige sir. Ganito na lang sir. Yes sir. Space lang. Space Let us know if ready already. Okay sir, let's go bro. Okay? Teka, sandali lang. Wala lalapit. Okay na yan. Relax tayo boys. Medyo teka, may mga kasama pa kayo doon. Di ba mga kabalitaan, parang siya yung tagapagsalita dito ni Tamba. Di ba? Conflict of interest dahil pinapakita niya po sa taong bayan na mistulang protektado nila itong si Tambuaya mga kabalitaan. Hindi pa nga nagsimula yung press conference. Abay, boses ni Husaka po yung naririnig natin. Atakin niyo po na napakasama ho ang ugali nitong Tambuaya. Tingnan niyo pong pagmumukha nito. Hudas talaga, demonyo talaga tong animal na to mga kabalitaan. Tapos protektado pa ho nila. Basang-basa na nga ho ito at itong si Gutesa ay kanila pang sinisiraan. May sagot ho dito si Rimulya, si Tambuaya na na-discredit na daw ang sinumpaang salaysay, yung pahayag ni Gutesa dahil po ay itinanggi yung perma ng isang abogada na hindi daw siya ang pumirma dito mga kabalitaan. Hintayin natin. Hintayin daw natin. Parang siya pa yung wait. media men.
Tingnan muna natin. Lakas talaga ng loob ni Tamba, no? Kasi nga, One at a time ang questions, ha? Speaker, okay. Di ba, ano sabi niya, di ba? Ulitin nga natin, ano ba yung sabi niya? Yung question daw? Ulitin natin dito. One at a time ang questions, ha? One at a time ang question daw mga kabitaan. Isa-isa lang daw yung question dito. So siya pa yung nakiusap sa mga media personality ho dito mga kabalitaan. Nakaharap ho nila si Tambuaya. Ano bang ibig sabihin ho nito? Kasi ako parang nakikita ho natin dito, may mali ho dito talaga mga kabalitaan. Speaker, okay. So first off, yun po naging testimony natin. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. Okay. And of course, any information about the insertions on the flood control. That is the basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in its investigation. I want to support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Sir, nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence, and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions, and I was able to answer it. And I feel very, very happy, and I welcome this opportunity to share my So yung kay representative ko, ano pong tingin nyo dapat niyang gawin? The ICI will have resource persons invited here, and we shall await for the same. Sir, do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission sa ICI? I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited, so that if I can share more information, I will do so. Sir, yung comment lang is... Sir, you going to release your SALN? I will do at the instance of the commission. So, Sir, yung... Sir, pupunta po ba kayo sa DOJ po? I'm not invited. Sir, yung pong sinabi nung witness ni Senator Marcoleta, would you like to comment yung kay Orly? Kasi... The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their testimonies have already been denied by the. But do you confirm po that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. Thank you, sir. Sabay sigaw, no? Sama ng boses nito. So, yun po, no? Kung makikita nyo po mga kapitan, unang-una ho, red flag na ho dito itong si Husaka. Dahil parang ginabayan niya pa dito si Martin Romualdez, si Tambuaya, at pangalawa ho mga kabalitaan, napakalakas yung loob nito dahil nga po ay parang tinulungan na nila ho si Tamba rito na linisin ho yung pangalan mga kabalitaan. Isa sa mga dahilan na nakikita ho natin dito kaya ho hindi nila ila-livestream ho ito, ayaw ho nila malaman ng taong bayan at makitaan ng butas ng taong bayan yung kanilang gagawing investigasyon. Kasi nga po, lahat ng investigasyon na ito ng ICI, dyan kay Tambuaya, pabor lamang ho ang lahat ng mga katanungan nito sa kanya. Mantakin nyo, yung budget process lamang ho yung kanyang sinasabi ho nito. Ito kasi ang posibleng mangyari mga kabalitaan. Kasi nga, may nakita ba kayong malaking sindikato na umamin sa kanilang maling ginawang kasalanan ho mga kabalitaan? Pwede na lang siguro kung ma-caught in the act ho sila ay mapapaamin ho talaga. Pero sa sitwasyon ho dito ni Tambuaya mga kabalitaan, imposible ho talaga na aaminin niya ho na siya po ay allegedly involved ho sa korupsyon mula ho sa Department of Public Works and Highways. Kasi pag inamin niya ho rito, sigurado ho, sira na ho yung karera nito sa politika. Ambisyoso at ilusyonado ho kasi itong hinampak na to.
Kaya magpapakapala na lang ho ng muka na hindi ho aaminin para masalba ang kanyang karera ho sa politika dahil talagang matatapos ho ang maliligayang araw ho nito pag nagkaalaman ng mga kabalitaan. At ito po ang maaaring mangyaring senaryo. Oo, hindi niya po inamin, wala daw siyang kasalanan, wala siyang kaalam-alam sa mga proyekto na may nangyaring ghost flood control projects, substandards at kung ano-ano pa. Subalit meron ho siyang maraming mga galamay ho dyan, alipores, na may mga insertion, mga kabitan na hindi naman ho dumaan sa NEP. Ngayon, pampalubag loob mga kabalitaan, so kunyari, may pagka-Chinese yung pangalan ko na ako isang congressman, si Honorable Congressman Kotong Ngan. O Ngan yung apelyido ko. Pag binibigyan ho ako, pinapaboran ho yung aking insertion ho, nitong si Dracula. Of course, si Dracula, hindi ho talaga yan mga kabaitan magdi-decide agad. Kailangan niya po muna itong ipagbigay alam dito kay Tambuaya. Now, of course, when the price is right, malamang meron hong approval ho yan na mangyayari hong insertion sa isang distrito. Basta when the price is right, mga kabalitaan. Aminin natin na hindi ho, wala ho talaga siyang direktang participation ho dito. Pero nakikinabang ho mga kabalitaan. Ba't ko ba nasabi na nakikinabang ho itong si Tambuaya at si Dracula? Sandali na po mga kabaitaan, bago po kayo magpapatuloy sa panonood, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share nyo na rin po ito kabalitaan. Hindi nyo pa ba nakikita, hindi nyo pa ba naintindihan yung mga pinagsasabi ho dito sa Spouses Diskaya? At nang lumabas ho itong si Orly Gutesa, napakalaking tao itong si Tambuaya kumpara ho sa mga pipitsuging witness para sa atin mga kabalitaan na hindi ho nila pinaniniwalaan bagkus kanila pa'y sinisiraan mga kabalitaan. So ibig sabihin ho nun, kung malaman ho na talagang totoong may kinalaman dito si Tambuaya, hindi rin maaring wala rin kinalaman ho dito si Bongit mga kabalitaan. Alam niya naman pala na ninakawan ho yung budget ng kanyang flagship program mga kabalitaan pero hindi pa ho ito nag-react. So nagpapakitang tao lang ho itong si Tambuaya or rather itong si Bongit na pinamumukha niya ho sa atin na siya po ay concerned sa korupsyon sa ating bansa. Dahil alam niya na ho talagang yung pagbaha ho, madalas na pagbaha sa ating bansa, mapupuno ho siya ng sisi ho sa taong bayan. Kaya inunahan na niya ho tayo na kunwari galit ho siya sa nangyaring korupsyon dyan sa Department of Public Works and Highways. So hindi na ho ito kapanipaniwalang ICI na ito, itong Independent Commission for Infrastructure. Dahil po, kitang-kita natin sa video, hindi nagsisinungaling ang ebidensya na ginabayan pa dito na dapat hindi niya na ito sinamahan dyan para hindi ho ito mapahiran at pagdudahan ng taong bayan na itong si Tambuaya ay protektado ng ICI mga kabalitaan. Kaya hindi nakapagtimpi ho dito si Madam Rowena Guanzon. Talagang galit na galit, buwesit na buwesit, inis na inis mga kabalitaan. Ang dami niya hong sinabi dito na sa ICIO. So makinig ho tayo sa galit dito ni Ma'am Rowena Guanzon. Mga inutil kayong mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise para may transparency. Gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao? May constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. So, sawa na kami sa mga katutaan nyo, mga kahayupan na walang mananagot? Walang mananagot? Si Romualdez pa ngayon ang hero? Aba, putang ama! Ang mastermind pa? Ang mag-state witness? Yun ang i-recommenda nyo, mga ICI kayo, mga inutil kayo. Ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang ang ikukulong nyo, yun lang yun? Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan.
Yung putang aman yung ICI na yan. Wala nang trust ang tao sa inyo. Eh, mag-resign na kayo lahat. Nagang galit na galito, mga kabalitaan, itong si Nanay Rowena Guanzon, mga kabalitaan. Pinagmumura ho yung ICI, pati na ho itong si Tambuaya at itong si Bonget, mga kabalitaan. Sino bang hindi manggagalaiti sa galit, mga kabalitaan? Kayo naman ho kaya? At yung taong nagalit to ay isang abogada rin. Alam niya rin po ang batas. Galit na galit nga dito si Ma'am Rowena Guanzon. Tayo pa kayang mga ordinaryong tao na talaga bagang niluluko na ho nila tayo, ninanakawan na nga tayo nila, ay sila pa ho ang may lakas loob pa, mga kabalitaan, na protektahan ang mastermind ho, mga kabalitaan, na allegedly itong si Tambuaya. Kaya wala ho talagang kasiguruhan, isa sa mga dahilan at rason kaya hindi ho nila ito ipapakita sa publiko dahil po takot ho sila na magkaalaman ho dito. Kasi nga, kung magkamali ho sa sagot itong si Tambuaya, pwede ho nilang i-edit ho yun, mga kabalitaan. Pwede lang i-erase ho yun sa kanilang minutes ho dyan kung meron man silang mga nire-record na mga statement. Pero pag nasa publiko, makikita ho sa SOCMED. Kasi nga, ang social media, mga kabalitaan, ay naku po, talagang napakalakas ho ngayon kumpara ho sa mga traditional media, itong media, mainstream media, mga kabalitaan. So, sinong hindi magagalit? Sinong hindi mapapamura? Dahil sila nga naman ginago na nga tayo, ninakawan na nga nila tayo. Ngayon, ito ICI, dumagdag pa sa problema ho na kung saan mas lalo na ho tayong nahihirapan dahil di na natin matutukoy, matutumbok kung sino ho talaga ang mastermind at kung makulong po ba ito, itong si Martin Tambuaya Romualdez na siyang sinasabing mastermind sa lahat ng nakawan sa ating gobyerno. Anong nangyari ho ngayon sa mag-asawang Diskaya? Umatras na ho sila, mga kabalitaan, dahil wala na ho silang tiwala sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ikaw ba naman, mga kabalitaan, nagsasabi ng katotohanan? Ginigipit na nga sila. Humihingi na nga lang sila ng protection ho sa ating gobyerno na mapasailalim ho ng Witness Protection Program para ho sa kanilang kaligtasan, ay hindi pa rin mapagbigyan, mga kabalitaan. Bakit? Dahil ba sila ay kumanta at inilalaglag ho nila itong si Tambuaya? At itong si Dracula ko, binisto ho ang pangalan nito, mga kabalitaan? O sadyang meron lang talagang inihintay para ho ito makapasok sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, mga kabalitaan? Kanina po, mukhang humarap sa ICI ang mag-asawang Diskaya. At doon po ay mukhang iba ang sitwasyon ngayon, Nason. Oo nga, na iba talaga naman ang sitwasyon kumpara doon sa pagharap nila sa Senate Blue Ribbon. Nung sila nasa Senate Blue Ribbon. Ay, happy birthday pala muna kay Ma'am Sara Diskaya. Birthday ba niya? Ayun, pulang-pula Mukha nga nagbago nga, Eto po ang balita. Hindi na daw makikipagtulungan yan na ang mag-asawang Sara at Carly Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Yan ang sinasabi ko, Nelson. Ito po ang sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Kit Osaka. Paliwanag daw ng mag-asawa, umaasa silang makakakuha ng rekomendasyon bilang state witness kapag nakipag-cooperate sila sa ICI. Tinatanggap rin umano ng komisyon ang ibinigay na impormasyon at dokumento ng mag-asawa. Oo nga naman, di ba? Ano nga naman ang mapapala nila? Wala silang mapupurbecho sa mga usaping ito. Oo diba? Nga. Kasi sa ICI, ang totoo, sila ang unang talaga nagbanggit ng mga pangalan. Nelson, doon sa mga first two hearings ng Blue Ribbon na ang chairman noon ay si Senador Rodante Marcoleta pa. Yun nga. Diba? Ang sabi naman nung isa na dapat umattend din, dating DPWH USEC Roberto Bernardo, hindi rin sumipot. Ay, hindi na naman. May sakit daw. Pangatlo na yan ni USEC Bernardo. Talaga naman. Diba? Noong nakaraan kasi, una, humiling siya. Pwede ba, pagpalibay, naayos ko lang itong papel. Pangalawa, nag-request ulit. Pangatlo, ngayon, may sakit na. May sakit na. Yun lang. Ano ba sabi ni Attorney Brian Osaka? Pakinggan nga ho natin. Tungkol dyan sa sasagawa ng hearing na ICI kanina. Attorney. First, we had
supposed to have former Yusek Bernardo was supposed to appear again before the ICI, but instead his lawyers came and requested for a resetting. The reason behind is that he is supposedly sick. He submitted his medical certificate, and it will be moved to next week. Okay. Second, the spouses Diskaya appeared before the commission, and upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Sino po ba yung matitinong tao na makipag-cooperate na ho dyan sa ICI, mga kabalitaan, kung makikita naman ho nila na wala ho silang kasiguraduhan sa kailang seguridad, mga kabalitaan? Simpleng hilingan para lang malaman talaga kung sino-sino pang nakakatanggap ng pera na mga kawatang politiko ho na aktibo pa rin ho ngayon, na nakaupo pa rin silang posisyon mula ho sa mga Diskaya, mga kabalitaan. Kung ganun man lang mangyayari, mga kabalitaan, mas pipiliin na lang siguro lang makulong na lang kaysa naman ho ibabalik pa ho nila yung pera na kanilang natatamasa ho mula ho sa mga proyekto ng ating gobyerno. Malamang may mga natitira pa ho yan na siyempre mag-iiwan. Kung makulong may yung mag-asawa, mga anak nito parang may mga problema personal yata, mga kabalitaan, sa kanilang sarili. So kailangan ho talaga ng financial support ho ito. At kung ako naman ho, mga kabalitaan, makulong na lang ako. Speaking ho sa SALN pala, nabanggit pala ito ni Tambuaya na in due time siya po ay ilalahad daw niya yung kanyang SALN. Pero naniniwala ho ako doon, mga kabalitaan, na ilalahad niya ho, isa sa publiko niya po itong kanyang SALN para ho siya ay mapapaniwalaan ng taong bayan na wala talagang pumapasok na pera ho mula ho sa pera ng ating gobyerno, mula sa kaba ng ating gobyerno na pumasok sa kanyang bank accounts. Kasi nga po, mga kabalitaan, paano papasok ho yun sa kanyang bank accounts? Mali-maleta ho yung natatanggap umano na pera na nakasilid sa maleta na milyong-milyong halaga na kung saan idiniliver pa ho sa mga lugar na nababanggit ayon pa ni Gutesa Orly, mga kabalitaan. Lipat tayo dito, mga kabalitaan, sa ating susunod na Pangulo sa darating na 2028 presidential elections, mga kabalitaan. Talagang sigurado, swak na ho ito, mga kabalitaan, si VP Sara Duterte. Kahit ano pang gagawin nila, si Sara Duterte, wala ho talaga itong kinakakatakutan at hindi ho ito nakukonsensya dahil wala naman ho siyang ginawang kasalanan, lalo na ho sa mga paratang na kuno pera ho ng or confi funds ng Office of the Vice President na nilulustay or ninanakaw umano, mga kabalitaan, ni Inday Sara. Hanggang ngayon, hindi ho tayo naniniwala ho dahil makikita ho natin sa pagkatao ng mga Duterte, lalo na sa ating pangalawang Pangulo, na wala ho yan sa kanyang bukabularyo na magpakayaman sa pamamagitan ng pagnakaw ng pera ho sa mga taxpayers ho ng ating bansa. At ayon pa dito, kailangan talaga, binunyag na ho dito ni Sara Duterte, na mapaimbestigahan din ang SunWest na pagmamay-ari ni Saldico Bua Dracula. Dahil siya pala ang kontraktor na nakabingwit, mga kabalitaan, ng limpak-limpak na halaga ho nito. Kaya kung matatandaan nyo po, malaki ho ang kaguluhang nangyari sa pagbili ho ng mga laptop ng Department of Education dahil ito ay overpricing ho, mga kabalitaan. Nag-overprice ho sila nito. At hindi nila alam pala na itong si Sara Duterte, kahit nung nandoon pa ho siya sa Department of Education bilang secretary, meron din pala sila itong ginawahong internal investigation na ngayon ay hawak-hawak ko dito ni VP Sara Duterte ang mga kaukulang dokumento o resulta man lang sa kanilang ginawang investigasyon. Narito po, panoorin ho natin ang kabuang kwento, istorya at statement ho dito ni VP Sara Duterte. Regarding sa plano po ni bagong Ombudsman Remulla na hukay niya daw ulit sa hukay yung Parmali case. Sa tingin niyo may nilulutong narrative yung administration? Oh yes. Oo. Matagal naman na ako nagsasabi, 'di ba? Na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito. Kundi number 1, mamulitika, at number 2, ubusin ang budget ng Pilipinas sa korupsyon. So yan lang yun.
ang ginagawa nila, sir, sa totoo lang, meron ba kayong nakikitang project? Wala, diba? So, ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo diyan sa administrasyon, kundi mamulitika, and ang end goal nila is perpetuation in power. Sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yon? Ay syempre ubusin nila yung kaban ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano po naging involvement ni Saudi po sa laptop? SunWest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. Next question is Pili Casimiro, ABS-CBN. So bakit, wait lang, hindi pa ako tapos pala. So bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat nung mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon? Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Any more last question? Okay, final on my end. Vice President, ang init ngayon ng flood control din. Kung halos Luzon, Visayas, and Mindanao din gusto nilang ipa-check, no? Sa tingin nyo, aside from the flood control, ano pa ang mga dapat sigurong tingnan o i-check aside from these flood controls? Thank you. Yung una lang sinabi ko, ma'am, no, yung listahan na ginawa nila para sa Department of Education, where di yun natingnan kung sino yung mga sinulat ni Martin Romualdez na mga congressman na makakatanggap sa School Building Program Fund. Pangalawa, flood control, yan, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos sementohin natin ulit. Anong tawag dun sa ganun? Road repairs. Road repairs? Road reblocking, no? Ang tawag dyan? Oh, yan, ma'am. Nakikita ko yan lagi, ma'am. Sa highways, kahit sa Mindanao, non-stop. Every year. Ayos, sirain, ayusin, sirain. Yan. Okay. Last question. Arson. Regarding lang po sa proposed budget for 2026 ng OVP, with the project or program of OVP here in Zamboanga City, kung meron man po,
be affected if ever mabawasan o totally tanggalin po nila ang budget for OVP sa 2026? Yes, ma'am. Antayin ko na lang yung sagot mo. Sasagot ako, ma'am, pag nakita natin kung ano yung budget ng President sa GAA, doon sa batas na. Kasi, ngayon maghihiring pa ang Senate sa GAB, sa General Appropriations Bill. So, tapos magbabay-cam pa yan. Tapos, pipirmahan pa yan. So, hindi natin alam kung ano talaga yung totoong budget ng Office of the Vice President kung hindi natin nakikita yung GAA. Pero since expected po, parang na-expect nyo na talagang babawasan nila yung budget for OVP po, ano yung mga nakikita nyong possibilities if ever po? Merong posibilidad na wala talagang project at merong posibilidad na kung ano yung nandyan ngayon, bawas na yan galing sa kung ano yung kalakihan ng beneficiaries from 2024. Lumiit na yung beneficiaries for 2025, pero the same pa rin yung projects. OVP Satellite Offices, Disaster Operations Center, libreng sakay, pagbabago a Million Learners and Trees Campaign, Mangnegosyo Taday, ito yung mga tiga-OVP, ma'am, na nalilimutan namin kung ano yung mga rice. Yes. Anong makontribute mo sa project natin? Sa listahan ng project, JC. Yan, ma'am. Yan pa rin yun, ma'am. Ang ginagawa lang namin, ma'am, ay kasi lumiliit yung budget, lumiliit din yung beneficiaries, pero hindi nawawala yung budget. Okay, thank you po. Ma'am Queenie. Alright. Buenas tardes, ma'am. Yes, yeah. Is it true that the family PBBM captioned headshot approached you and is asking for help, but you allegedly turned them down? No, ma'am. I never received a request for help from the family of the vlogger. And it's highly unlikely, ma'am, for us to say no, because if it's this is a matter of legal assistance, ma'am, no, because there is a case. So usually we refer it for legal advice kung meron ng abogado. So very unlikely na humindi yung Office of the Vice President. Kasi ang protocol o ang SOP namin sa opisina na kapag merong lumapit ng tulong at example, pag-assess ng tao, legal problem siya, ay hinahanapan siya or pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwedeng magbigay ng legal advice. Next question. Another issue po. Okay lang po. Okay. Former President GMA expanding or giving additional duties and responsibilities to the Vice President. Would you say na kulang pa ang existing duties po ninyo as VP? Meron pong bill, House Bill, si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo of an OVP charter. Doon sa charter, kung makikita ninyo, nakalagay lang doon yung institutionalization ng mga units sa opisina ng Pangalawang Pangulo at nakalagay din doon ang organizational structure. Kasi pagpasok namin, ma'am, ang nangyayari, bago lahat, lagi, walang institutional memory ang Office of the Vice President. So bago siya lahat lagi. Pagpasok ng bagong Vice President, bago ang opisina, bago ang structure, ang HR structure niya, bago ang mga units. So ang ginawa namin, ma'am, para merong continuity sa lahat ng mga Vice Presidents ay
ginawan namin ng charter. Dinefine namin doon na dapat merong USEC, dapat merong ASEC ang opisina, at dapat merong mga ganito na klase ng mga units, KM, HR, legal, finance, para... Alright mga kabitan, kung nais niyo pong mapanood ang buong kwento ho dito, bumisita lang kayo sa YouTube channel ho ng SMNI, yung DZAR 1026 News mga kabalitaan. Nandun ho yung kompleto hong press conference ho dito ni VP Sara Duterte. So nabanggit ho dito mga kabitaan, ito pong proyekto ho na school building ng Department of Education na kung saan po ay nakasulat pala, isinulat lahat yung mga pangalang congressman ni Tambuaya para ho sila ay mabigyan ng school building projects. So, kung yun po ang nangyayari, hindi po tayo naniniwala mga kabaitaan kung may matatanggap hong kickback. So, itong mga sinulat na mga pangalan ni Tambuaya ay hindi ho ito mapipiktusan mga kabalitaan. Imposible. Kickbacks pa rin ho ang matatawag ho niyan. Kaya, tama ho yung sinabi dito ni Tambuaya na wala ho siyang kaalam-alam ho dito dahil po yung gumagawa ho ng insertion ay sila-sila lang daw mga kabalitaan. Pero alam niya po na meron hong insertion dito na kung saan ito marahil ang isa sa kanyang mga pagpapaliwanag mga kabalitaan sa kanyang pagbisita ho at pagtanggap ng imbitasyon mula ho sa Independent Commission for Infrastructure mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ang ganitong klaseng video presentation sa paghihimay-himay ho ng mga impormasyon at komprehensibong balitaan ho dito sa ating munting bahay, huwag niyo pong kalimutan, pakiusap lamang po, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon at opinion. Lalo na po, suhestyon mga kabaitaan. Then i-share niyo po para agad malaman ng lahat. At huwag kalimutan din, lagi po nating sinasabi at pagpapakiusap sa inyo at lagi po nating sinasabi at pakiusap sa inyo na pindutin nyo na po ang notification bell at subscribe button mga kabalitaan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang ho tayo. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik sa lahat. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik maya-maya lamang ho para sa karagdagang impormasyon at balitaan na nakala po natin sa loob ng 24 oras na nakala po natin mula ho sa mundo ng social media. To God be the glory. Mama Chip Chip. Peace out.